Smile, utos ng photographer, ang boses niya ay masigla at puno ng buhay. A big, happy smile for the lovely couple. Ngumiti si Liana. Isang ngiti na naramdaman niyang unti-unting pinipiga mula sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay ni Doña Soledad sa kanyang braso. Ang mga kuko nito, bagamat perpektong nakamanicure, ay tila bumaon sa kanyang balat. Isang malamig na boses ang bumulong malapit sa kanyang tainga, sapat lang para sa kanya na marinig. Ngumiti ka, Liana. Ipakita mong masaya ka. Ipakita mong karapat-dapat ka sa apelyidong Del Fuego. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na walang palamuti, walang pagkukunwari. Malamig. Matigas. Puno ng pagbabanta. Iyon ang sandaling naintindihan ni Liana na ang kasal na ito ay hindi isang panaginip na natupad. Ito ay isang kontrata. At siya ang produkto. Pumikit siya ng mariin sa isang segundo, kasabay ng pag-flash ng kamera, at pinilit ang sarili na ibalik ang isang alaala, ang mukha ni Mateo noong una silang magkita. Ang ngiti nito na tila kayang painitin ang pinakamalamig na gabi. Ang mga pangako nito ng isang pamilya, isang tahanan, isang pagmamahal na hindi niya kailanman naranasan bilang isang ulila. Iyon ang mga pangakong pinanghawakan niya. Iyon ang mga pangakong nagdala sa kanya sa harap ng altar, sa tabi ng lalaking inakala niyang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Ngunit habang nakaupo siya ngayon sa presidential table ng marangyang reception, katabi ang kanyang bagong asawa na si Mateo Del Fuego, at sa kabilang panig ay ang ina nitong si Doña Soledad, naramdaman ni Liana ang isang matinding lamig. Isang lamig na hindi galing sa air conditioner ng 5-star hotel. Ang lahat sa paligid niya ay perpekto. Ang mga bulaklak na puting rosas at lilis, ang mga kumikinang na chandelier, ang mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit. Ang lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Liana, ang lahat ng ito ay parang isang entablado. Isang magandang dula kung saan siya ang bida, ngunit wala siyang alam sa kanyang script. Binitawan ni Doña Soledad ang kanyang braso, kasing bilis ng paghawak nito. Iniwan nito ang bahagyang pamumula sa kanyang balat, isang paalala na nakatago sa ilalim ng manggas ng kanyang wedding gown. Huminga ng malalim si Liana at lumingon kay Mateo, naghahanap ng kahit anong kaunting pag-asa. Ninisian niya ito, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, isang pakiusap. Ngumiti pabalik si Mateo, ngunit tulad ng sa kanya, ang ngiti nito ay pagod at hindi abot sa mga mata. May kung anong bigat sa mga balikat nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang kamay nito ay malamig. Okay ka lang, tanong ni Mateo, ang boses ay mahina. Tumango si Liana. Hindi niya kayang magsalita. Kung bubuksan niya ang kanyang bibig, baka hindi ngiti ang lumabas, kundi isang hikbi. Maya-maya, sa kalagitnaan ng kainan at mahinang tugtugan ng isang string quartet, tumayo si Doña Soledad. Sa isang iglap, tila huminto ang paghinga ng lahat sa paligid ng kanilang mesa. Ang presensya ng matriarch ng mga Del Fuego ay mabigat, hindi maikakaila. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay may kalkuladong bigat. Ang pabango nito, mamahalin at matapang, ay naunang dumating sa kanya. Yumuko ito, na parabang may ibubulong na isang matamis na salita sa kanyang bagong manugang. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, bulong ni Doña Soledad. Ang mga salita ay parang yelo na tumusok sa kanyang puso. At kung kanino ka dapat magpasalamat sa posisyon mo ngayon. Isa kang Del Fuego sa papel, Liana. Pero sa mata ko, alam nating pareho kung ano ka lang. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Liana. Tumayo na ito ng tuwid at ngumiti sa mga bisitang nakatingin sa kanila, isang perpektong ngiti ng isang mapagmahal na biyenan. Napayuko si Liana, nakatitig sa kanyang plato na hindi nababawasan. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parabang isang sumpang ipinataw sa kanya. Hayaan mo na si Mama, sabi ni Mateo, na tila naramdaman ang panlalamig ng kanyang asawa. Ganoon lang talaga siya. Masasanay ka rin. Masasanay? Gusto niyang isigaw. Paano ako masasanay sa isang kutsilyong laging nakatutok sa aking likuran? Pero wala siyang sinabi. Muli, tumango lang siya. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Mabilis niya itong kinuha at nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha nito.
Isang saglit na pagkataranta na agad nitong sinubukang itago. Tumayo si Mateo. Excuse me for a while, may mahalagang tawag lang mula sa company. Ngayon, hindi napigilang tanong ni Liana. Sa araw ng kasal natin? Urgent, mahal. Babalik ako agad, sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Mabilis itong naglakad palayo, papalabas ng reception hall, habang itinataas na ang cellphone sa kanyang tainga. Naiwan si Liana na mag-isa sa gitna ng karangyaan at ingay. Pinanood niya ang pag-alis ni Mateo, at kasabay nito, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng munting pag-asang natitira sa kanyang puso. Ang natitirang oras ng reception ay lumipas na parang isang panaginip na malabo. Ngumiti siya, nakipagkamay, nagpasalamat. Ginawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang puso niya ay wala roon. Nang sa wakas ay matapos na ang lahat, inihatid siya sa kanilang suite, ang presidential suite na inihanda para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Pumasok siya sa loob at ang bigat ng pinto na nagsara sa kanyang likuran ay parang isang hatol. Ang silid ay malawak at napakaganda. May mga rose petals na nakakalat sa malaking kama, may isang bote ng champag na naghihintay sa isang ice bucket. Pero ang tanging naramdaman ni Liana ay ang nakabibinging katahimikan at ang lamig ng pag-iisa. Hinubad niya ang kanyang napakabigat na wedding gown, dahan-dahan, na para bang tinatanggal niya ang isang kasuotan na hindi naman talaga para sa kanya. Isinabit niya ito sa aparador, isang puting multo sa dilim. Naupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Hinintay niya si Mateo. 1 oras. 2. Ang champag niya ay nanatiling hindi nabubuksan. Ang mga rose petals ay nagsimula ng malanta. Naligo siya, tinanggal ang lahat ng bakas ng makeup sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, isang babaeng may malungkot at pagod na mga mata. Hindi ito ang itsura ng isang bagong kasal. Ito ang itsura ng isang talunan. Humiga siya sa kama, sa ilalim ng makapal at malamig na kumot, at niyakap ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa paggising niya, isa lang itong masamang panaginip. Ilang sandali pa, sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang bumasag dito. Isang mahinang vibration. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa bedside table, sa tabi niya, naiwan ni Mateo ang kanyang cellphone. Umiilaw ang screen nito. Dahan-dahan siyang umusog, at sa pag-asang baka si Mateo na iyon, na tumatawag para sabihing pabalik na siya, sinilip niya ang screen. Ngunit hindi pangalan ni Mateo ang nakasulat. Isang pangalan lang. Isang pangalan ng babae na hindi niya kilala, ngunit sa hindi malamang dahilan, nagdulot ito ng kaba sa kanyang dibdib. Sabrina. Kasunod nito ay isang maikling mensahe. Hindi niya dapat basahin. Alam niyang mali. Ito ay paglabag sa tiwala, isang bagay na pinahahalagahan niya. Ngunit anong tiwala pa ba ang natitira? Ang tiwala ba na iniwan siya sa gabi ng kanilang kasal? Ang tiwala ba na ipinagpalit siya sa isang urgent call? Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang cellphone. Sa isang pindot, nabuksan niya ang mensahe. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya sa mukha. Tapos na ba ang palabas? I'm waiting. I miss you. Palabas. The show. Napahawak si Liana sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na nagbabantang kumawala. The show. Iyon lang pala ang tingin nila sa lahat ng ito. Isang dula. Isang palabas kung saan ang kasal, ang mga pangako, ang kanyang mga pangarap, ay bahagi lamang ng isang script na hindi niya nabasa. Ang i-urgent call ay hindi mula sa kumpanya. Ito ay mula kay Sabrina. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking nangako sa kanya ng isang pamilya, ay kasama ng ibang babae sa mismong gabi ng kanilang kasal. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa mesa, na para bang ito ay isang piraso ng nagbabagang uling. Napatingin siya sa paligid ng malawak na silid. Ang mga nagkalat na talulot ng rosas sa kama, ang mamahaling tsampag, ang karangyaan ng bawat sulok, lahat ng ito ay biglang naging isang insulto. Isang palamuti sa isang napakagandang hawla. Hindi na ito isang honeymoon suite. Ito na ngayon ang kanyang kulungan. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata.
Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na sinundan ng isa pa at isa pa. Walang tunog. Tahimik lang na dumaloy ang mga luha ng pagkabigo. Ang lahat ng pag-asang binuo niya sa kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Ang pangarap niyang magkaroon ng isang tunay na pamilya ay naging isang bangungot. Ang kasal na ito ay walang ngiti. Ang gabing ito ay walang pag-ibig. At ngayon, alam na niya. Hindi siya ang reyna sa gabing ito. Siya ang sakripisyo. Kinaumagahan, ginising si Liana hindi ng halik ng kanyang asawa, kundi ng sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa malawak na bintana. Napabalikwas siya. Mag-isa pa rin siya sa kama. Bumukas ang pinto ng suite. Pumasok si Mateo, gusot ang suot na barong at may bakas ng pagod sa mukha. Nang makita siya, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Good morning, mahal," bati nito, lumalapit sa kanya. "Sorry, kagabi na parami ang nainom sa party ng mga investors. Doon na ako nakatulog sa kabilang kwarto para hindi ka maistorbo." Isang kasinungalingan. Napakalinaw na kasinungalingan. Pero wala nang lakas si Liana para makipagtalo. Tumitig lang siya sa kanya, ang mga mata niya ay blanko, walang emosyon. Ang Liana na puno ng pangarap kagabi ay patay na. Ang natira ay isang babaeng natututo ng magsuot ng maskara. Tumango lang siya. "Mag-aayos lang ako para sa almusal." Iyon ang simula ng kanyang buhay sa mansyon ng mga Del Fuego. Isang buhay na parang paglalakad sa isang museo, maganda, tahimik, pero walang buhay. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng mga anino ng mga lihim, ng mga non-said words, at ng isang nakaraan kung saan siya ay hindi kabilang. Ang almusal ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nakaupo sila sa isang napakahabang mesa na gawa sa mahogany, sapat para sa 30 tao, ngunit 3 lang sila, siya, si Mateo, at si Doña Soledad na nasa kabilang dulo, na parang isang reyna sa kanyang trono. Pinanood ni Doña Soledad ang bawat galaw niya. Mula sa paraan ng paghawak niya sa kubyertos hanggang sa paraan ng pag-inom niya ng tubig. "Simpleng bestida lang ang suot mo, Liana," puna ng biyenan niya, ang boses ay matamis ngunit may talim. "Hindi ka na isang simpleng dalaga. Isa ka ng Del Fuego. You should dress the party." Napatingin si Liana sa kanyang suot, isang simpleng puting bestida na paborito niya. Ito lang ang isa sa iilang damit na dinala niya mula sa dati niyang buhay, isang paalala ng kung sino siya dati. "Maganda naman ang suot niya, mahinang sabi ni Mateo. Isang matalim na tingin lang mula kay Doña Soledad ang nagpatahimik kay Mateo. Napayuko si Liana at nagpatuloy sa pagkain, kahit na parang buhangin ang lasa ng lahat. Naramdaman niya ang titig ng biyenan niya na nakatutok pa rin sa kanya, sinusuri, hinuhusgahan. Pagkatapos ng almusal, umalis si Mateo papunta sa opisina. Si Doña Soledad naman ay may pupuntahang meeting sa kanyang mga charity works. Sa unang pagkakataon, naiwan si Liana na mag-isa sa napakalaking bahay. Nilibot niya ang mansyon, ang kanyang mga paa ay halos walang ingay sa makintab na sahig. Ang bawat kwarto ay mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan niya noon. Pero sa kabila ng lahat ng espasyo, pakiramdam niya ay nasasakal siya. Pumasok siya sa library, isang silid na may mga estanteng puno ng libro mula sa sahig hanggang kisam. Doon, sa katahimikan, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang taong alam niyang makakaintindi sa kanya. "Hello, Liana." "O, kumusta na ang may bahay ni Eng Del Fuego?" Masiglang bati ni Rico, ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Napangiti si Liana, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. "Rico, ikaw talaga." "Okay naman ako." "Sigurado ka? Bakit parang iba ang boses mo?" Sinubukan ni Liana na pasiglahin ang kanyang boses. "Pagod lang siguro sa kasal. Alam mo na, ang daming nangyari." Natahimik si Rico sa kabilang linya. "Liana, kilala kita mula pa noong mga bata tayo. Alam ko kapag hindi ka okay. May problema ba?" Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sabihin ang lahat, ang pambabastos ni Doña Soledad, ang pag-iwan sa kanya ni Mateo, ang text message mula kay Sabrina. Pero pinigilan niya ang sarili. Ano pa bang magagawa ni Rico? Ayaw niyang maging pabigat. Wala. Naninibago lang siguro ako pag sisinungaling niya.
Ang laki ng bahay. Ang tahimik. Basta, Liana, tandaan mo, isang tawag ka lang, ha? Kung kailangan mo ng kausap o kahit anong kailangan mo. Nandito lang ako. Salamat, Rico, sabi niya, ang boses ay bahagyang pumiyok. Salamat talaga. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay lalo siyang nalungkot. Ang boses ni Rico ay isang paalala ng mundong iniwan niya, isang mundong simple pero totoo. Upang ilibang ang sarili, nagpasya siyang ayusin ang ilang gamit ni Mateo na naiwan sa study table nito sa library. Habang ibinabalik niya ang isang libro sa estante, may nahagip ang kanyang mata, isang maliit na silver picture frame na nakatago sa likod ng isang hilera ng mga makakapal na libro. Kinuha niya ito. Nasa larawan si Mateo, mas bata ng ilang taon. Mas masaya ang kanyang mga mata, mas totoo ang kanyang ngiti. At katabi niya, nakasandal ang ulo sa kanyang balikat, ay isang napakagandang babae na may mahabang buhok at ngiting puno ng kumpiyansa. Sila ay tumatawa na para bang sila lang ang tao sa mundo. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ito. Ito si Sabrina. Ang babaeng nag-text. Ang babaeng hinihintay ni Mateo sa gabi ng kanilang kasal. Mas masakit pa ito kaysa sa nabasa niyang text message. Ang larawan ay patunay ng isang pag-ibig na totoo, isang koneksyon na hindi kailanman magiging kanila ni Mateo. Siya ay isang anino lamang, isang pamalit sa babaeng nasa larawan. Dahan-dahan niyang ibinalik ang picture frame sa pinagtataguan nito, na para bang natatakot siyang mahuli sa kanyang ginawa. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Mateo. Ngunit hindi ito pumunta sa kanilang silid. Dumiretso ito sa kanyang study. Sinundan siya ni Liana, hindi para kausapin, kundi para mag-alok ng kape. Isang maliit na paraan para ipakitang sinusubukan pa rin niya. Nakatayo siya sa maisiwang ng pinto nang marinig niya itong may kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina at puno ng pagsusumamo, isang tono na hindi pa niya kailanman narinig mula rito. I know. I'm sorry. Isang sandaling katahimikan. Sab, please understand. This is complicated. Sab. Maikling pangalan para kay Sabrina. Para silang may sariling mundo, sariling lengguwahe. Naramdaman ni Liana ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi na siya isang asawa na nag-aalala, isa na siyang espiya na nakikinig sa lihim ng kanyang asawa. Hindi ko pa pwedeng gawin yan ngayon. Just kaunting tiis na lang, please. Just a little more patience. Isang pangakong hindi para sa kanya. Isang hiling na hindi niya naiintindihan, pero ramdam niya ang bigat. Ano ang hinihintay nila? Ano ang kailangan nilang tiisin? Ang pagkukunwaring kasal sila? Hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang tasang may kape ay nanginginig sa kanyang kamay. Ibinalik niya ito sa kusina, ang kape ay hindi na niya naibigay. Bumalik siya sa kanilang kwarto, ang malawak at malamig na silid na dapat sana ipugad ng kanilang pagmamahalan. Naupo siya sa kama, niyakap ang kanyang mga tuhod, at ipinikit ang mga mata. Ang mga anino sa mansyon ay unti-unting lumalalim. At sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Liana na siya man ay nagiging isang anino na rin, walang boses, walang mukha, naghihintay sa isang bagay na hindi niya alam kung darating pa. Ilang oras pa ang lumipas bago pumasok si Mateo sa silid. Amoy alak ito. Hindi ito nagsalita. Humiga ito sa kabilang dulo ng napakalaking kama, ang likod ay nakaharap sa kanya, na parang isang estrangherong nakikitulog lang. Sa pagitan nilang dalawa ay isang malawak na espasyo, isang distansyang mas malayo pa kaysa sa sukat ng kama. Isang distansyang puno ng mga kasinungalingan, ng mga lihim, at ng anino ng isang babaeng nagngangalang Sabrina. Sa katahimikan ng gabi, alam na ni Liana na ang laban niya ay hindi lang laban sa isang malupit na biyenan. Ang kalaban niya ay isang multo ng nakaraan na tila ayaw bumitaw sa kasalukuyan ng kanyang asawa. Napahawak siya sa kanyang tiyan, naghahanap ng kahit anong init sa gitna ng panlalamig na bumabalot sa kanya. Hindi pa niya alam noon, pero sa loob-loob niya, may isang maliit na sikreto na nagsisimula ng mabuo, isang sikretong babago sa lahat. Habang nakapikit, may isang imahe na pumasok sa isip niya. Isang maliit, kulay abo na folder na nakita niya sa ibabaw ng mesa ni Mateo kaninang umaga bago ito umalis, isang bagay na hindi niya pinansin. Ngayon, sa hindi malamang dahilan, ang imahe ng folder na iyon ay bumalik sa kanya, malinaw at nakakabagabag.
Ano kaya iyon? Tanong niya sa sarili, bago siya tuluyang dinalaw ng isang mabigat at walang pangarap na pagtulog. Lumipas ang mga araw na parang mga anino, mahababa, walang kulay at malamig. Natutunan ni Liana na umiti kahit hindi siya masaya, tumango kahit hindi siya sang-ayon, at manahimik kahit gusto niyang sumigaw. Ang mansyon ay naging isang napakagandang piitan, at siya ang bilanggo na maisuot na sutla. Isang umaga, umalis ng maaga si Mateo para sa isang business trip sa Cebu. Si Doña Soledad naman ay mailingguhang haitia, kasama ang kanyang mga amiga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, si Liana ay tunay na nag-iisa. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, ito ay isang pagkakataon. Ang imahe ng kulay abo na folder na nakita niya sa study ni Mateo ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang pabulong na kutob, isang hindi maipaliwanag na kaba, ang nagtulak sa kanyang mga paa patungo sa silid na iyon. Pumasok siya sa study. Ang amoy ng mamahaling leather, lumang papel, at ang pabango ni Mateo ay bumalot sa kanya. Malamig ang hangin na para bang ang silid ay may sariling klima. Nandoon nga sa ibabaw ng mesa ang folder, nakapatong sa ilalim ng isang makapal na libro. Simple lang, walang marka, halos hindi mo mapapansin. Nag-alinlangan siya. Mali ito, Liana. Sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Pribadong gamit ito ni Mateo. Ngunit isang mas malakas na boses ang sumagot, ano pa bang pribado ang natitira sa inyo? Hindi ba't nararapat mo lang malaman ang totoo? Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang folder. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na itigil na niya, na bumalik na siya sa kanyang kwarto at magpanggap na walang nakita. Pero huli na. Ang uhaw niya para sa katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Binuksan niya ito. Ang mga salita sa unang pahina ay tila sinulat gamit ang apoy. Ang mga ito ay sumunog sa kanyang mga mata at nag-iwan ng permanenteng bakas sa kanyang kaluluwa. Marriage Contract Agreement. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Kontrata. Isang kasunduan. Hindi ito isang sertipiko ng kasal na simbolo ng pag-ibig, kundi isang dokumento ng isang transaksyon. Nanginginig niyang binuklat ang mga pahina. Binasa niya ang bawat salita, bawat sugnay, at sa bawat pangungusap, isang piraso ng kanyang puso ang nadudurog. Clause 1, Term of Agreement. This marital union shall be in effect for a period of 2 years, commencing from the date of the civil and church wedding. 2 taon. Ang pagsasama nila ay may taning. May deadline. Clause 3, Financial Settlement. Upon the successful and amicable termination of this agreement, sum of 50 million Philippine pesos, yae 50 million shall be transferred to the account of Liana Reyes. Presyo. May presyo pala ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang sarili. 50 milyong piso. At ang pinakamasakit sa lahat. Clause 4, the here. The primary condition of this agreement is the conception and birth of a healthy male heir for the Del Figo lineage. Failure to produce an heir within the 2-year term may result in the pretermination of this contract. Isang malakas na ugong ang namuo sa kanyang tainga. Hindi siya asawa. Hindi siya kabiyak. Siya ay isang inkubator. Isang tea vessel na magdadala ng tagapagmana. Ang anak na pangarap niya ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi isang kondisyon sa isang kontrata. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga matatamis na salita ni Mateo noong nililigawan pa siya nito. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya, Liana. Isang pamilyang totoo. Hindi ka na mag-iisa. Pangako, hinding-hindi na kita iiwan. Mahal kita, Liana. Mahal na mahal kita. Ang mga alaala na dati nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay parang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Siya ay isang kasangkapan lamang, isang paraan para makuha ni Mateo ang kanyang mana. At si Sabrina ang totoong naghihintay sa dulo ng lahat ng ito. Nabitawan niya ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig, mga puting saksi sa kanyang pagkawasak. Isang matinding pagkahilo ang biglang dumapo sa kanya. Isang alon ng pagduduwal ang umakyat mula sa kanyang sikmura.
Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo na konektado sa study. Napasubsob siya sa harap ng inidoro at inilabas ang lahat ng wala. Walang laman ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang katawan ay pilit na nagre-rebelde. Isang mapait na likido lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan, kasabay ng mga hikbing hindi na niya mapigilan. Habang nakaluhod doon, nanginginig at basang-basa ng luha, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang gulugod. Bigla niyang naalala ang pagkahilo niya tuwing umaga na isinawalang bahala niya bilang stress. Ang pagkaantala ng kanyang buwanang dalaw. Ang pagiging sensitibo niya sa mga amoy. Hindi maaari. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang tiyan na hanggang ngayon ay patagpa, ngunit sa loob nito. Sa gitna ng kanyang pagkasuklam at pagkabigo, isang katotohanan ang sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa mga salita sa kontrata. Buntis ako. Ang realisasyon ay hindi nagdulot ng saya. Ito ay isang hatol ng kamatayan. Ang anak na nasa kanyang sinapupunan, ang anak na dapat sana isimbolo ng pag-asa, ay siya na ngayong kadena na tuluyang magtatali sa kanya sa impyernong ito. Hindi niya namalayan ang oras. Nang sa wakas ay makatayo siya, pajuwang-giwang, at makabalik sa study, nakita niyang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Mateo, mas maagang umuwi kaysa sa inaasahan, ang daladalang briefcase ay nabitawan sa sahig. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat, nakatingin sa mga nakakalat na papel ng kontrata sa sahig, at pagkatapos ay sa kanyang mukha na basang-basa ng luha, sa kanyang mga matang puno ng galit at sakit. Liana D. Nagsimula ito, ang boses ay nag-aalangan. Ano to, Mateo? Tanong ni Liana. Ang boses niya ay basag, ngunit may bigat na hindi pa nito naririnig mula sa kanya. Ano nang ibig sabihin nito? Dinampot niya ang unang pahina ng kontrata at ibinato ito sa dibdib ni Mateo. Tumama ito sa kanya bago mahulog sa sahig. Hindi ito nakapagsalita. Ang pagkakasala ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Walang pagkakaila. Walang pagsisinungaling na makapagliligtas sa kanya ngayon. Sagutin mo ako, sigaw ni Liana, ang lahat ng pinigilang sakit at galit ay sumabog na. Isa lang ba akong kasangkapan? Isang bayarang babae na magbibigay sa iyo ng anak? Ito ba ang pamilyang ipinangako mo sa akin? Yumuko si Mateo, hindi makatingin sa kanya. Ang katahimikan nito ay isang pag-amin. Tumawa si Liana, isang tawang walang saya, puno ng kabaliwan. Wala kang masabi. Kasi totoo. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Tumalikod siya, handa nang umalis, handa nang takasan ang lahat. Wala na siyang pakialam. Liana, sandali, pagmamakaawa ni Mateo, hinawakan siya sa braso. Huwag mo akong hahawakan, bawi niya sa kanyang braso, ang pandidiri ay malinaw sa kanyang boses. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling bumaliktad ang sikmura ni Liana. Napahawak siya sa kanyang bibig at bahagyang napayuko. Isang biglang pagbabago ang nakita ni Liana sa mga mata ni Mateo. Ang gulat ay napalitan ng pagkalkula at pagkatapos ay isang biglaang realisasyon. Tumingin ito mula sa kanyang mukha, pababa sa kanyang tiyan. Dahan-dahan, sa isang paraan na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok, lumuhod si Mateo sa kanyang harapan. Hindi ito isang kilos ng pagsisisi. Ito ay isang kilos ng desperasyon. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang bestida. Tumingala ito sa kanya, hindi na may mga matang nagkasala, kundi may mga matang nagmamakaawa para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagpapatawad. Liana, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Buntis ka. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pahayag. Huwag kang umalis, pagpapatuloy nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, na para bang nakikita nito ang kinabukasan ng Del Fuego sa kanyang sinapupunan. Magmakaawa ako sa iyo, Liana, manatili ka hindi para sa akin. Huminga ito ng malalim bago sabihin ang mga salitang tuluyang wawasak sa kanya. Para sa anak natin. Nang lumabas si Liana sa study, iniwan si Mateo na nakaluhod pa rin sa sahig, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang kasinungalingan. Ang mga salitang binitawan niya, para sa anak natin, ay umalingaw sa silid, isang desperadong sugal na hindi niya alam kung magbubunga. Pinulot niya ang mga papel, ang bawat piraso ay tila may bigat ng 1,000 libra. Ito ang kanyang hatol, isinulat sa itim at puti.
Ang kasunduang ito, na idinikta ng kanyang ina at tinanggap niya dahil sa takot at ambisyon, ay siya na ngayong magiging mitsa ng kanyang pagkawasak. Dapat hindi niya ito nakita, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Dapat ay naging mas maingat ako. Ngunit sa ilalim ng pagsisisi ay may isa pang damdamin na gumagapang, isang nakakagulat na guhit ng kaluwagan. Tapos na ang pagkukunwari. Alam na niya. Tumayo si Mateo at lumabas ng bahay. Hindi niya kayang harapin si Liana. Hindi niya kayang harapin ang sarili. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, ang mga ilaw ng syudad ay nagiging malabong mga guhit sa kanyang paningin. Sa huli, natagpuan niya ang sarili sa isang madilim na bar sa Makati, isang lugar kung saan ang mga tao ay pumupunta para malunod ang kanilang mga problema sa alak. Umorder siya ng isang baso ng whiskey, at isa pa, at isa pa. Ang bawat lagok ay sinusubukan niyang ipantaboy ang mga imahe sa kanyang isipan, ang mukha ni Liana na puno ng sakit, ang paghawak nito sa kanyang tiyan, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang isa siyang halimaw. Hindi siya halimaw. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Duwag siya. Iyon ang mas tamang salita. Naalala niya ang araw na ipinatawag siya ng kanyang ina, si Doña Soledad, sa opisina nito. Inilatag nito ang isang folder na may mga larawan at impormasyon tungkol kay Liana Reyes, isang maganda, simpleng ulila na nagtatrabaho bilang librarian. Siya na, sabi ni Doña Soledad, ang boses ay walang emosyon. Walang pamilya. Walang koneksyon. Madaling kontrolin. Perpekto para sa ating mga plano. Ligawan mo siya, pakasalan mo. Bigyan mo ako ng apo. Pagkatapos, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Ma, paano si Sabrina? Tanong niya, ang pangalan ng babaeng mahal niya ay tila buhangin sa kanyang bibig. Ang mga Montesillo ay nalulugi na. Isang kasal sa kanila ay isang pabigat, sagot ng kanyang ina, ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang Del Fuego ay nangangailangan ng tagapagmana, Mateo, hindi ng isa pang utang. You will do as I say. At ginawa nga niya. Dahil buong buhay niya, iyon lang ang alam niyang gawin, ang sumunod sa kanyang ina. Si Doña Soledad del Fuego ay hindi isang ina na nagmamahal, siya ay isang general na nag-uutos. Ang pagmamahal nito ay may kondisyon, ang pag-apruba nito ay kailangang paghirapan. At ang takot ni Mateo sa kanya ay mas malalim pa kaysa sa karagatan. Pero may isang bagay na hindi niya inasahan. Si Liana. Sa simula, isa lang siyang misyon. Ngunit habang tumatagal, ang simpleng kabaitan ni Liana, ang tunay na tawa nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Lahat ng iyon ay unti-unting tumagos sa pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso. May mga gabing, habang pinagmamasdan niya itong natutulog, nararamdaman niya ang isang matinding pagsisisi. May mga sandaling gusto na niyang sabihin ang lahat, na magtapat at humingi ng tawad. Pero laging nananalo ang takot. Tumunog ang kanyang cellphone, at ang pangalan sa screen ay tila isang multo mula sa kanyang konsensya. Si Sabrina. Hello, sagot niya, ang boses ay magaspang dahil sa alak. Mateo. Where are you? Kanina pa kita tinatawagan, boses ni Sabrina, may halong inis at pag-aalala. May problema ba? Nakita na ba niya? Napapikit si Mateo. Narinig niya ang paghinga ni Sabrina sa kabilang linya. So, aalis na ba siya? Tapos na ba? Pwede na ba nating di? Buntis siya, putol ni Mateo sa sinasabi nito. Katahimikan. Isang mahaba, mabigat na katahimikan. Ano, sa wakas ay sabi ni Sabrina, ang boses ay hindi makapaniwala. Paanong nangyari yan? Ang usapan Hindi ko alam, pagsisinungaling ni Mateo. Alam niya kung paano. May mga gabing ang pangangailangan niya para sa isang tunay na koneksyon, para sa init na ibinibigay ni Liana, ay mas malakas kaysa sa kanyang pagkakasala. Nangyari na. At hindi siya pwedeng umalis. So anong plano mo ngayon, Mateo? Sigaw ni Sabrina. Magpapanggap kang isang masayang ama habang ako naghihintay dito. Hanggang kailan? Hindi ko alam. Hindi ko alam, okay, sigaw niya pabalik, ang frustrasyon at galit sa sarili ay sumabog. Just give me time. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Sabrina.
Inubos niya ang huling laman ng kanyang baso at inihampas ito sa mesa. Wala siyang sagot. Nahuhuli siya sa isang bitag na siya mismo ang gumawa. Sa isang panig ay ang kanyang ina at ang obligasyon sa kanilang apelyido. Sa kabilang panig ay si Sabrina at ang pag-ibig na akala niya ay gusto niya. At sa gitna ng lahat, si Liana, ang babaeng sinaktan niya ng lubos, ang babaeng nagdadala ngayon ng kanyang anak. Umuwi siya sa mansyon ng halos mag-uumaga na. Tahimik ang lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang kwarto. Nakita niya si Liana na natutulog, nakatalikod sa kanya. Kahit sa pagtulog, ramdam niya ang pader na itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Napatingin siya sa tiyan nito na natatakpan ng kumot. Sa loob noon ay isang buhay. Ang kanyang anak. Isang batang walang kasalanan sa lahat ng gulo at kasinungalingan na nilikha niya. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi batay sa pag-ibig, kundi sa isang bagong uri ng obligasyon. Gagamitin niya ang bata. Gagamitin niya ito para manatili si Liana, para mapatahimik ang kanyang ina, para maantala ang galit ni Sabrina. Ang bata ang magiging kanyang panangga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at lumabas sa balkonahe. Dinyal niya ang numero ng kanyang ina. Ma, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Anong problema? Bakit tumatawag ka ng ganitong oras? Tanong ni Doña Soledad, ang boses ay laging alerto. Huminga ng malalim si Mateo. Alam na ni Liana ang tungkol sa kontrata. May isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang malamig at walang emosyong tanong. At? Buntis siya, Matsi. Narinig ni Mateo ang biglaang pagbabago sa paghinga ng kanyang ina. Ito na. Ito ang alas na hinihintay nito. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan bago nagsalita si Doña Soledad. Ang boses nito ngayon ay iba, mas seryoso, mas mapanganib. Mag-usap tayo, sabi nito. Ngayong gabi. Sa opisina ko. Huwag mong isasama ang babaeng iyan. Ibinaba ni Doña Soledad ang tawag, nag-iwan kay Mateo sa malamig na hangin ng madaling araw. Napatingin siya sa natutulog na si Liana sa loob. Hindi na ito ang babaeng kailangan niyang protektahan mula sa kanyang ina. Ngayon, siya na ang pain na kailangan niyang ibigay sa leon para iligtas ang kanyang sarili. Ang desisyon ni Liana na manatili ay hindi dahil sa pagpapatawad. Ito ay isang desisyon na ginawa niya hindi para kay Mateo, kundi para sa maliit na buhay na kumikislot sa loob niya. Ang anak niya. Ang nag-iisang bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mayroon siyang isang taong kailangang protektahan, at ang instinct na iyon ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling sakit. Ang pagbabago sa mansyon ay agaran at nakakapanindig balahibo. Kinaumagahan, kumatok sa pinto ng kanyang silid si Doña Soledad. Hindi ito ang Doña na may matalim na dila at mapanuring mga mata. Ang pumasok ay isang babaeng may malambing na ngiti, may dalang isang tray na mailamang isang mangkok ng mainit na sabaw. Hisa, sabi nito, sa unang pagkakataon na tinawag siya sa ganoong paraan. Ang salita ay parang banyaga sa bibig nito. Nagpaluto ako ng espesyal na chicken soup. Pampalakas para sa iyo at para sa aking apo. Aking apo. Hindi inyong anak. Naupo si Liana sa kama, ang likod ay naninigas. Ang biglaang kabaitan na ito ay mas nakakatakot kaysa sa hayagang pag-aalipusta. Ito ay parang isang ahas na nagbabala kayo bilang isang kalapati. Inilapag ni Doña Soledad ang tray sa kanyang tabi. Halika, kumain ka na. Kailangan mong maging malusog. Ang tagapagmana ng mga Del Fuego ay dapat malakas mula pa lang sa sinapupunan. Kinuha ni Liana ang kutsara, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bawat subo ng sabaw ay parang laso na mainit. Masarap ang sabaw, perpekto ang pagkakaluto, ngunit ang bawat patak nito ay paalala na siya ay hindi na isang tao sa kanilang mga mata. Siya ay isang sisidlan. Isang mahalagang sisidlan na kailangang alagaan. Ang pag-aalaga ni Doña Soledad ay naging isang nakakasakal na kumot na bumalot sa buong mansyon. Kinabukasan, napansin niyang wala si Aling Nena, ang katulong na naging malapit sa kanya, ang tanging taong nakangiti sa kanya ng totoo sa bahay na iyon. Nang tanungin niya ang isa pang kasambahay, sinabi nitong pinagbakasyon na daw muna.
Ngunit ng hapong iyon, ipinakilala sa kanya ni Doña Soledad ang bago niyang personal na alalay, isang babaeng nagngangalang Elena. Si Elena ay bata, mahusay at laging nakasunod sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya, laging nagmamasid. Ang mga ngiti nito ay kasing peke ng sa amo niya. Naintindihan agad ni Liana. Hindi pinagbakasyon si Aling Nena. Tinanggal ito. Pinalitan ng isang espiya. Ang kanyang gintong hawla ay lalong sumikip. Sinubukan niyang humanap ng paraan para makahinga. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang marinig ang boses ni Rico. Kailangan niya ng isang piraso ng katotohanan. Hello, Liana, sagot ni Rico, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Hindi ka na tumawag ulit. Okay ka lang ba talaga dyan? Rico. Nagsimula si Liana, ang boses niya ay nanginginig na. Hindi ako di. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena, may dalang isang baso ng gatas. Ma'am, oras na po ng gatas ninyo, utos po ni Doña Soledad. Naputol ang sasabihin ni Liana. Napatingin siya kay Elena, na nakatayo lang doon, naghihintay, ang mga mata ay nakatutok sa cellphone sa kanyang kamay. Aside, Rico. Tatawag na lang ulit ako, sabi ni Liana, ang puso niya ay bumibigat. May kailangan lang akong gawin. Ibinaba niya ang tawag. Ininom niya ang gatas habang si Elena ay nakabantay. Ang bawat pag-uusap, ang bawat galaw ay binabantayan. Wala na siyang kahit anong privacy. Ang tanging sandali na nakakalabas siya ay kapag dinadala siya ni Doña Soledad sa pinakamahal na obstetrician sa syudad. Ngunit kahit doon, kasama niya lagi si Elena o si Doña Soledad mismo. Ang bawat tanong niya sa doktor ay sinasagot na nakatingin sa biyenan niya. Isang hapon, nakatayo siya sa tabi ng bintana sa kanyang silid, nakatingin sa malawak na hardin sa ibaba. Ang mga bulaklak ay magaganda, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay parang mga palamuti sa isang libingan. Biglang may pumaradang isang pamilyar na kotse sa driveway. Ang kotse ni Mateo. Bumaba ito mula sa driver's seat. At mula sa passenger seat, bumaba rin si Sabrina. Napatigil sa paghinga si Liana. Hindi sila pumasok sa bahay. Nag-usap sila sa tabi ng kotse, sa isang lugar na alam nilang hindi sila maririnig mula sa loob. Ngunit hindi kailangan ni Liana na marinig ang kanilang mga salita. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang paraan ng paghawak ni Sabrina sa braso ni Mateo. Nakikita niya ang pagyuko ni Mateo, ang paraan ng pagsasalita nito ng malapitan na para bang may ibinubulong na isang matamis na sekreto. Nakikita niya ang intimacy, ang pamilyaridad, ang koneksyon na hinding-hindi magiging kanya. Hindi ito isang pagtatagpo ng magkaibigan. Ito ay isang pagtatagpo ng dalawang taong naghihintay. At siya ang hadlang. Siya at ang batang dinadala niya. Isang malamig na galit, mas malalim at mas tahimik kaysa sa dati, ang namuo sa puso ni Liana. Hindi na ito ang sumisigaw na galit ng isang nasaktang asawa. Ito ay ang tahimik na determinasyon ng isang ina. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi para sa kanya, bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa dalawang tao sa ibaba. Para sa'yo, anak. Lalaban ako para sa'yo. Umalis siya sa bintana, hindi na kayang tingnan pa ang pagtataksil na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Naupo siya sa kama at kinuha ang kanyang cellphone. Ito na lang ang natitira niyang koneksyon sa labas. Ito na lang ang kanyang sandata. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Nakatayo doon si Doña Soledad, ang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ang mga mata nito, gayunpaman, ay matalas at nakatutok, hindi sa kanyang mukha, kundi sa cellphone na hawak niya. Liana, Hija, sabi nito, ang boses ay malambing ngunit mailamig. Nakita kita sa bintana kanina. Mukhang balisa ka. Hindi maganda ang stress para sa iyo at sa baby. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, bawat hakbang ay mailayunin. Alam mo, ang mga tawag, ang mga mensahe mula sa labas minsan ay nagdudulot lang ng hindi kinakailangang pag-aalala. Ang mundo sa labas ay magulo. Dito sa loob, ligtas ka. Dito, aalagaan ka namin. Umupo ito sa tabi niya sa kama, kasing lapit na para bang sila ay mag-inang nag-uusap. Ngunit ang enerhiya sa pagitan nila ay mabigat at puno ng tensyon.
Inilahad ni Doña Soledad ang kanyang kamay, ang palad ay nakabukas. Isang tahimik na utos. Akin na, Hija. Napatingin si Liana mula sa nakalahad na kamay patungo sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa likod ng peking pag-aalala, nakita niya ang totoong hangarin nito, ang ganap na kontrol. Gusto nitong putulin ang huling hibla ng kanyang kalayaan. Hindi po kailangan, Ma'am. Hindi naman po ako, Li. Akin na ang cellphone mo, Liana, ulit ni Doña Soledad, nawala na ang hiha. Ang boses nito ay mas matigas na ngayon, ang ngiti sa mga labi ay bahagyang kumupas. Hindi ito isang pakiusap. Naramdaman ni Liana ang pagwawala ng kanyang puso. Ito na. Ito na ang huling pader ng kanyang piitan. Kung ibibigay niya ito, wala na siyang magiging boses. Wala na siyang magiging paraan para humingi ng tulong. Siya ay magiging ganap na pag-aari nila. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone, ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Ito ay hindi na lamang isang gadget, ito ay isang simbolo. Hindi, sabi ni Liana, ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Ang ngiti sa mukha ni Doña Soledad ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na galit na hindi na nito sinubukang itago. Ano ang sabi mo? Ang sabi ko po, hindi. Karapatan ko po ito. Tumawa si Doña Soledad, isang tawang tuyo at walang kagalakan. Karapatan? Hiza, ang tanging karapatan mo sa bahay na ito ay ang karapatang sumunod. Tila nakakalimutan mo ang iyong lugar. Hinablot nito ang cellphone mula sa kanyang kamay. Mabilis ang kilos nito, hindi niya napigilan. Mula ngayon, sabi ni Doña Soledad, habang hawak ang cellphone na parang isang tropeo, ako na ang sasagot sa lahat ng tawag mo. Ako ang magdedesisyon kung sino ang karapat-dapat mong kausapin. Lahat ay para sa kapakanan mo. Para hindi ka ma-stress. Tumayo ito, hawak ang huling piraso ng kalayaan ni Liana. Napatingin si Liana sa kanyang mga kamay na wala ng hawak. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang emosyong hindi pa niya naramdaman dati, hindi takot, hindi lungkot. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Ang halik ng ahas ay naging isang sakal. At ngayon, alam na ni Liana na hindi na sapat ang manatili at magtiis. Kailangan niyang lumaban. Ang pagkawala ng kanyang cellphone ay hindi nagdulot ng pagsuko kay Liana. Sa halip, ito ay nagsilbing panggatong sa isang apoy na matagal nang pinipigilan sa kanyang dibdib. Ang bawat araw na lumilipas, ang bawat peking ngiti ni Doña Soledad, ang bawat pagkain na inihahain sa kanya na parang isang alagang hayop na pinapataba, lahat ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Hindi na siya magtitiis. Lalaban siya. Ang kanyang unang hakbang ay ang pagmamanman. Pinag-aralan niya ang routine ng mansyon. Ang oras ng pag-alis at pagdating ni Mateo at Doña Soledad. Ang pagpapalit ng mga gwardiya sa gate. Ang mga oras na abala ang mga katulong sa kanilang mga gawain. Ang kanyang isipan, na dati puno ng mga pangarap, ngayon ay napuno ng mga plano at posibleng mga paraan para makatakas. Isang hapon, habang naghahain si Elena ng kanyang merienda, sinubukan ni Liana ang kanyang plano. Elena, sabi ni Liana, ang boses ay kalmado. Ayoko niyan. Gusto ko ng mangga. Nag-alinlangan si Elena. Pero Ma'am, ito po ang nasa listahan ni Doña Soledad para sa inyo ngayon. Hindi ako nagtatanong, Elena. Sinasabi ko sa'yo, gusto ko ng mangga, ulit ni Liana, ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso sa dalaga. May bago sa kanyang tingin, isang otoridad na hindi pa nakikita ni Elena mula sa kanya. Sige po, Ma'am. Kukuha lang po ako. Isang maliit na tagumpay, ngunit para kay Liana, ito ay isang malaking hakbang. Ipinakita niya, sa sarili man lang niya, na mayroon pa siyang kontrol. Ang kanyang paglaban ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Doña Soledad. Napansin ng matanda ang pagbabago sa kilos ni Liana, ang pagiging mas tahimik, ang pagiging mas mapagmasid, ang paminsan-minsang pagsalungat sa mga utos nito. At hindi niya ito nagustuhan. Ang tensyon sa mansyon ay unti-unting tumitindi na parang isang lubid na malapit ng mapatid. Ang pagkakataon ni Liana ay dumating isang gabi. May malaking party na dinaluhan si Mateo, at si Doña Soledad ay nagkulong sa kanyang opisina para sa isang importanteng video call. Si Liana ay pinayuhang imanatili sa kanyang silid. Ngunit sa halip na sumunod, naghintay siya.
Nang marinig niyang walang ingay mula sa opisina ng biyenan, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang plano niya ay simple, pumunta sa kusina, kunin ang susi ng pinto sa likod mula sa pinaglalagyan nito, at subukang tumakas sa gabi. Isang desperadong plano, ngunit ito lang ang mayroon siya. Habang maingat siyang bumababa sa malawak at pakurbang hagdanan, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Doña Soledad. Nagkatitigan sila. Si Liana na nasa gitna ng hagdanan. Si Doña Soledad na nakatayo sa pasilyo sa ibaba, ang mukha ay isang maskara ng yelo. Saan ka pupunta, Liana? Tanong ni Doña Soledad, ang boses ay mapanganib na kalmado. Napatigil si Liana. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng takot. Magpapahangin lang po sana sa hardin. Magpapahangin? O tatakas? Ang mga salita ay binitiwan na. Wala nang punto ang magpanggap. Huminga ng malalim si Liana. Kung kailangan kong tumakas para lang makahinga, gagawin ko. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Doña Soledad. Dahan-dahan itong lumapit sa paanan ng hagdanan, tumingala sa kanya. Talagang matapang ka na ngayon. Akala mo ba, dahil lang may dinadala ka sa sinapupunan mo, ay may karapatan ka na sa bahay na ito? May karapatan ako bilang tao, sagot ni Liana, ang boses niya ay tumaas na. Hindi ako bilanggo dito. Tao ako. Isang taong pinulot lang sa kung saan, sigaw ni Doña Soledad, ang peking kabaitan ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng purong put. Isang hamak na ulila na binigyan ko ng pagkakataong magkaroon ng pangalan. At ito ang isusukli mo sa akin. Pagtataksil? Anong pagtataksil? Hindi napigil ang sagot ni Liana. Ang pagtrato ninyo sa akin na parang hayop. Ang pagkukulong sa akin dito. Ang pag-agaw sa karapatan kong makausap ang sinuman. Iyon ba ang pagmamahal na sinasabi ninyo? Umakyat si Doña Soledad sa hagdanan, ang mga mata ay nag-aapoy. Wala kang alam sa pagmamahal. Ang alam mo lang ay umakyat sa buhay gamit ang katawan mo. Huwag kang magmalinis, Liana. Alam na alam ko ang uri mo. At anong uri po iyon, hamon ni Liana? Isang babaeng nangarap lang magkaroon ng pamilya? Isang babaeng niloko at ginamit ninyo para sa sarili ninyong mga interes? Isa kang pulot, sigaw ni Doña Soledad, ang bawat salita ay mailaway na tumatalsik. Isang pulot na basura na binihisan ko lang ng magandang damit. At kung hindi ka lang para sa tagapagmana, matagal na kitang pinalayas. Ang mga salitang tagapagmana ang nagpagising kay Liana sa panganib ng kanyang sitwasyon. Ang galit ni Doña Soledad ay hindi na kontrolado. Napahakbang siya paatras, pataas sa hagdanan, habang ang biyenan niya ay patuloy sa pag-akyat. Layuan ninyo ako, sabi ni Liana, ang boses ay nanginginig na sa takot. Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang kilos na hindi sinasadya. Ngunit ang kilos na iyon ay lalo lang nagsindi sa galit ni Doña Soledad. Para sa matanda, iyon ay isang pagbabanta, ginagamit ni Liana ang bata laban sa kanya. Huwag mong gagamitin ang apo ko laban sa akin, sigaw nito. Nasa iisang baitang na lang sila ngayon. Itinaas ni Doña Soledad ang kanyang kamay, handang sampalin si Liana. Napapikit si Liana, hinintay ang sakit. Ngunit walang sampal na dumapo. Sa halip, narinig niya ang isang tunog, ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa paanan ng hagdanan, nakatayo si Mateo, ang mukha ay puno ng pagkabigla habang nakatingin sa eksena sa kanyang harapan, ang kanyang ina, na nakataas ang kamay, at ang kanyang asawa, na takot na takot. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Nakita ni Liana ang pagbabago sa mga mata ni Doña Soledad. Hindi ito natakot. Hindi ito umatras. Sa halip, isang masamang ideya, isang napakabilis na pagkalkula, ang dumaan sa mga mata nito. Tumingin ito mula kay Mateo, pabalik sa kanya, at pagkatapos ay sa tiyan niya. Ang kamay na nakataas para sumampal ay biglang bumagsak, hindi para saktan ang kanyang mukha, kundi para itulak siya. Sa dibdib. Ng buong lakas. Isang malakas, hindi inaasahang tulak na nagpawala sa kanyang balanse. At sa gitna ng nakabibinging sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan, ang huling bagay na nakita niya bago magdilim ang kanyang paningin ay ang mukha ni Mateo sa ibaba, tigil, gulat, at puno ng hindi maipaliwanag na takot.
Ang oras ay tila bumagal. Sa isang iglap na parang walang hanggan, may 3 tao lamang sa mundo. Si Liana na nawalan ng balanse. Si Doña Soledad na ang kamay ay nakatukod pa rin sa hangin, ang mga mata ay puno ng malamig na tagumpay. At si Mateo na nakatayo sa ibaba, isang estatwang gawa sa pagkagulat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang tatsulok ng katahimikan. Nakita ni Liana ang panandaliang takot sa mga mata ni Mateo, isang tunay, hindi mapagkunwaring takot para sa kanya. Ngunit sa isang kisapmata, napalitan iyon. Isang bagong takot ang lumitaw, isang takot na hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ina. Isang takot sa eskandalo. Isang takot sa katotohanan. At sa sandaling iyon, bago pa man bumagsak ang kanyang katawan, alam na ni Liana na bumagsak na ang kanyang puso. Nagsimula ang kanyang pagkahulog. Ang mundo ay umikot. Ang marangyang chandelier sa itaas ay naging isang guhit ng kumikinang na liwanag. Ang mga larawan sa dingding ay naging malabong mga kulay. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Mateo sa ibaba, na tila lumalapit at lumalayo ng sabay. Ang unang tunog na narinig niya ay ang sarili niyang puso, na dumadagundong sa kanyang mga tainga. Boom! 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 Mas malakas kaysa sa kanyang sigaw. Mas malakas kaysa sa paparating na pagbagsak. Ang una niyang pagtama ay sa kanyang likod. Isang matigas, nakakagulat na sakit ang gumapang sa kanyang gulugod na nagpaalis ng hangin sa kanyang mga baga. Sumunod ang kanyang balakang at pagkatapos ay ang kanyang ulo na bahagyang tumama sa malamig na marmo ng sahig. At pagkatapos katahimikan. Nakahiga siya sa paanan ng hagdanan, nakatingala, ang kanyang paghinga ay mababaw at masakit. Ang buong mundo ay umuugong. Ang amoy ng floor wax at ang matapang na pabango ni Doña Soledad ay magkahalo sa hangin. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang paningin kay Mateo. Nakatayo pa rin ito roon, hindi gumagalaw na parang isang multo. Nakita niya ang panloob na labanan sa mga mata nito. Ang gulat. Ang takot. Ang pag-aalinlangan. At pagkatapos ang desisyon. Isang malamig na pader ang biglang bumagsak sa mga mata ni Mateo. Ang asawa na minahal niya o inakala niyang minahal ay naglaho. Pinalitan ito ng isang estranghero. Isang Del Fuego. Ang mga katulong ay nagsimulang maglabasan mula sa kusina, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Maam Liana, sigaw ng isa. Diyos ko, anong nangyari? Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Mateo, naghihintay ng sagot ng paliwanag. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon niyang gawin ang tama. Ang pagkakataon niyang piliin siya. Huminga ng malalim si Mateo, at nang magsalita ito, ang boses nito ay isang kutsilyong bumaon ng diretso sa puso ni Liana, mas masakit kaysa sa alinmang sugat sa kanyang katawan. Nadulas si Liana, sigaw nito, ang boses ay puno ng peking pagkataranta. Nadulas siya sa hagdan. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Nadulas. Ang isang salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit sa kanyang katawan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding lamig. Isang lamig na nagsimula sa kanyang puso at gumapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Tumitig siya kay Mateo, ngunit hindi na niya nakikita ang lalaking pinakasalan niya. Ang nakikita niya ay isang duwag. Isang sinungaling. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang gwapong mukha. Ang lahat ng pagmamahal na natitira sa kanya, kahit ang pinakamaliit na hibla ng pag-asa na baka may katotohanan sa likod ng kanyang mga mata, ay naging abo at tinangay ng hangin. Nakita niya si Doña Soledad na dahan-dahang bumababa sa hagdanan, ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. Oh, my poor child. Mateo, tulungan mo siya. Isang perpektong dula. Isang perpektong pamilya na nag-aalala sa isang aksidente. Mga sinungaling, bulong ng isip ni Liana. Mga demonyo. Habang nakahiga siya roon, pinapalibutan ng mga nag-aalalang mukha at mga peking luha, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa loob niya. Hindi na ito sakit. Hindi na ito lungkot. Ito ay puot. Isang dalisay, nag-aapoy at nakakalamig na puot. Isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang puson. Isang kirot na iba sa sakit ng pagkabagsak.
Napahawak siya roon at naramdaman niya ang isang bagay na mainit at basa sa ilalim ng kanyang bestida. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Dugo. Isang maliit na patak sa simula na kumakalat sa puting tela ng kanyang damit na parang isang pulang bulaklak na biglang namukadkad. Ang kanyang anak. Ang paningin ng dugo ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa kanyang nasirang puso. Ito ay tungkol sa kanyang anak, ang anak na sinusubukan nilang patayin. Ang puot sa kanyang puso ay nahaluan ng isang mabangis na instinct ng isang ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tinatago ang galit na nag-aalab sa loob. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi kaduwagan ang kanyang nakita. Hindi pagsuko. Isang plano. Isang malamig, malupit, at kalkuladong plano ang nagsimulang mabuo. Hindi na siya si Liana na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Hindi na siya si Liana na nangangarap ng pamilya. Ang babaeng iyon ay namatay sa hagdanang ito. Ang isisilang mula sa kanyang mga abo ay ibang-iba. At sisiguraduhin niyang pagsisisihan ng mga Del Fuego ang araw na itinulak nila siya. Nasa kalagitnaan si Rico Santos ng pag-aayos ng mga libro sa maliit na public library kung saan siya nagtatrabaho nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi pamilyar. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin, ngunit may kung anong kaba ang kumurot sa kanyang dibdib. Hello, sagot niya. Si Rico Santos po ba ito? Tanong ng isang nanginginig na boses ng babae sa kabilang linya. Kaibigan po ba kayo ni Liana Reyes del Fuego? Napatigil si Rico sa kanyang ginagawa. Ako nga. Sino to? Anong nangyari kay Liana? Nurse po ako sa Lucas. Dinala po dito si Ma'am Liana kanina. May nangyari pong aksidente. Hindi na narinig ni Rico ang mga sumunod na salita. Ang tanging umalinggaw sa kanyang isipan ay ang pangalan ni Liana at ang salitang aksidente. Sa isang iglap, nabitawan niya ang mga librong hawak niya. Kumalat ang mga ito sa sahig, ngunit hindi niya pinansin. Nasaan siya? Anong kwarto? Pupunta ako dyan, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng nagbabantang bagyo. Pagkatapos makuha ang impormasyon, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagpaalam siya sa kanyang superior at halos takbuhin niya ang daan palabas. Habang nagmamaneho papuntang ospital, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at ng isang matinding galit. Kilala niya ang mga Del Fuego sa pangalan pa lang. Mga makapangyarihan, mayaman, at mula sa mga pautal-utal na kwento ni Liana sa kanilang mga huling pag-uusap, alam niyang hindi ito masaya. Alam niyang may mali. Ang aksidente ay isang salitang hindi niya pinaniniwalaan. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya agad si Doña Soledad at Mateo sa labas ng isang private room, napapaligiran ng ilang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang mukha ni Doña Soledad ay puno ng perpektong pag-aalala. Ang mukha ni Mateo ay blanko, parang isang taong nawawala sa sarili. Naramdaman ni Rico ang pag-init ng kanyang dugo. Gusto niyang sugurin si Mateo at tanungin kung ano ang ginawa nito, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang tamang oras. Kailangan niyang makita si Liana. Nilapitan niya ang nurse station, nagpakilala, at doon niya nakilala ang babaeng tumawag sa kanya. Isang batang nurse na may mga matang puno ng awa. Sir Rico, bulong ng nurse, tinitiyak na walang makakarinig. Pinakiusapan po ako ni Ma'am Liana na tawagan kayo. Sinabi niya sa akin ang pangalan at numero ninyo habang dinadala namin siya rito. Sabi niya, kayo lang daw po ang mapagkakatiwalaan niya. Kinuha ng nurse ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito po. Isinulat niya ito kanina. Pinapasabi niya pong maghintay kayo. Gagawa siya ng paraan. Kinuha ni Rico ang papel. Ang sulat kamay ni Liana ay nanginginig, ngunit ang mga salita ay malinaw. Rico, tulungan mo ako. Pakawalan mo ako dito. Iyon lang. Ngunit sapat na iyon. Isang sigaw ng tulong mula sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Naghintay si Rico sa waiting area, ang kanyang pasensya ay naubos. Maya-maya, lumabas ang doktor mula sa silid ni Liana at kinausap ang mga Del Fuego. Narinig ni Rico ang mga salitang stable condition, needs rest, at ang pinakamasakit sa lahat. We lost the baby.
Nakita niya ang peking pagbagsak ng mga balikat ni Doña Soledad. Nakita niya ang pagpikit ni Mateo, na parang isang taong nakatanggap ng masamang balita. Ngunit alam ni Rico, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang lahat ng ito ay isang palabas. Makalipas ang isang oras, lumapit sa kanya ang nurse. Sir, pwede na po kayong pumasok. 5 minuto lang po. Tiniyak kong abala ang pamilya sa labas. Nagpasalamat si Rico at pumasok sa silid. Ang nakita niya ay halos dumurog sa kanyang puso. Nakahiga si Liana sa kama, maputla at mukhang pagod, may dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Rico ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi kalungkutan. Hindi pagkatalo. Nakita niya ang apoy. Rico, sabi ni Liana, ang boses ay mahina ngunit matatag. Wala na tayong oras. Lumapit si Rico at hinawakan ang kamay nito. Liana, anong nangyari? Sabihin mo sa akin ang totoo. Umiling si Liana. Hindi na mahalaga kung paano ako napunta dito. Ang mahalaga ay kung paano ako makakaalis. Itinulak niya ako, Rico. Itinulak ako ng nanay niya. At si Mateo nakita niya. Nakita niya ang lahat pero nagsinungaling siya. Kinuyom ni Rico ang kanyang kamao. Ang galit na pinipigilan niya ay sumabog sa kanyang dibdib. Papatayin ko siya. Huwag, sabi ni Liana, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Hindi iyan ang solusyon. May mas maganda akong plano. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rico. Gusto kong magpanggap na wala na akong pakialam. Na nawalan na ako ng pag-asa. Gusto kong isipin nilang talunan ako. At kapag kampante na sila, kapag hindi na sila gaanong nagbabantay, ilabas mo ako dito. Naintindihan agad ni Rico. Isang pagtakas. Hindi lang pagtakas, pagtatama ni Liana, isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang paglalaho. Gusto kong mamatay sa mundo nila. Gusto kong isipin nilang wala na ako, para hindi na nila ako hahanapin. Napahanga si Rico sa katatagan ni Liana. Ito ay hindi na ang babaeng mahina at puno ng pangarap na kilala niya. Ito ay isang mandirigma na isinilang mula sa pagtataksil. Gagawin ko ang lahat, Liana, pangako ni Rico, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Kahit anong kailangan mong gawin, gagawin ko. Ilalabas kita dito. Nakahinga ng maluwag si Liana, isang tunay na hininga ng kaluwagan sa unang pagkakataon. May isa pa, Rico. Ano iyon? Nag-alinlangan si Liana, tumingin sa kanyang tiyan. At pagkatapos, tumingin siya kay Rico at ibinigay dito ang kanyang buong tiwala. Hindi totoo, bulong niya. Ang sabi ng doktor sa akin kanina habang wala sila, ligtas siya. Ligtas ang anak ko. Napatanga si Rico. Ang buong akala niya. Pero kailangan nilang isipin na wala na siya. Pagpapatuloy ni Liana, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ito ay mga luha ng isang ina na handang gawin ang lahat. Kailangan nilang isipin na nawala na ang tanging dahilan kung bakit nila ako kailangan. Para pakawalan nila ako. Para hindi na nila habulin ang anak ko. Sa sandaling iyon, ang paghanga ni Rico ay napalitan ng isang malalim na respeto at isang pagmamahal na mas matindi pa kaysa dati. Naiintindihan ko, sabi ni Rico. Ako ang bahala. Maghanda ka lang. Kapag oras na, ako mismo ang susundo sa iyo. Lumabas ang doktor na kakonsaba nila, ang doktor na kinausap ni Liana at Rico gamit ang tulong ng nurse. Pumasok ito sa silid ng mga Del Fuego. Narinig nila ang boses nito mula sa labas. LT&M Res Del Fuego, I'm very sorry to inform you. F. Res Del Fuego has lost the baby. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Soledad at Mateo. Nakita ni Rico ang panandaliang pagkadismaya sa mukha ni Doña Soledad na agad napalitan ng peking pakikiramay. Si Liana ay nakatingin sa kanila, ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay, isang perpektong pagganap ng isang babaeng nawala ng lahat. Wala na, G. Sabi niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Wala na ang anak natin. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay isang pagsubok sa kakayahan ni Liana na umarte. Ginampanan niya ang papel ng isang babaeng wasak, isang babaeng nawalan ng anak, ng asawa, at ng pag-asa. Hindi siya nagsasalita.
Nakatitig lang siya sa puting kisame, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang pagkain ay hindi niya ginagalaw. Ang kanyang pagganap ay epektibo. Nakita niya ang pagbabago sa kilos ng mga Del Fuego. Si Doña Soledad, na dati laging nakabantay na parang isang agila, ay nagsimula ng maging kampante. Ang mahalagang sisidlan ay wala nang lamang mahalaga. Si Liana ay isa na lamang problema na kailangang ayusin. Si Mateo naman ay bihira nang pumasok sa kanyang silid. Kapag pumapasok ito, tatayo lang ito sa may paanan ng kama, hindi makatingin sa kanya, puno ng pagkakasala at ng isang hindi maipaliwanag na kaluwagan. Para sa kanya, tapos na ang laro. Ang hindi nila alam, sa ilalim ng kanyang kumot, sa bawat sandali na mag-isa siya, ang kamay ni Liana ay laging nakahawak sa kanyang tiyan, bumubulong ng mga pangako sa kanyang anak. Konting tiis na lang, anak. Aalis na tayo dito. Magsisimula tayo ulit. Ang hudyat ay dumating sa ika-5 araw. Isang simpleng text message sa burner phone na lihim na ibinigay sa kanya ng nurse na kakampi nila. Isang mensahe mula kay Rico. Mamayang gabi. 11 Yesi. Exit sa likod ng service wing. Mag-iingat ka. Ang puso ni Liana ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Elena, ang bantay na itinalaga ni Doña Soledad, na masama ang kanyang pakiramdam at gusto na niyang matulog ng maaga. Ininom niya ang sleeping pills na ibinigay sa kanya, ngunit sa halip na lunukin, itinago niya ito sa ilalim ng kanyang dila at iniluwa ng makatalikod na si Elena. Nagpanggap siyang tulog. Hinintay niya ang paglipas ng mga oras. Bawat tunog sa labas ng kanyang silid, ang paglalakad ng mga nurse, ang mahinang pag-uusap, ang tunog ng mga kagamitan, ay nagpapakaba sa kanya. Nang sumapit ang 10:10, dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay, walang pag-aalinlangan. Ang bawat galaw niya ay mailayunin. Pumunta siya sa banyo. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maputla at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kumuha siya ng isang maliit na gunting mula sa hygiene kit na dinala para sa kanya. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang gupitin ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay parang isang piraso ng kanyang lumang buhay na tinatanggal niya. Ang mahabang buhok na hinahangaan ni Mateo. Ang buhok na gusto ni Doña Soledad na laging maayos na nakapusod. Ang lahat ng iyon ay wala na. Pinalitan ito ng isang maikling gupit, praktikal at hindi pamilyar. Isang bagong pagkakakilanlan. Sunod, hinubad niya ang hospital gown. Sa ilalim nito ay nakasuot na siya ng simpleng itim na pantalon at blusa na ipinasok ni Rico sa pamamagitan ng nurse. Simple. Hindi kapansin-pansin. Ang huli niyang ginawa ay ang pagtanggal sa singsing sa kanyang daliri. Ang kumikinang na diamanteng singsing ng mga Del Fuego. Hinawakan niya ito sa huling pagkakataon. Ito ang simbolo ng lahat ng kanyang nasirang pangarap, ng lahat ng kasinungalingan, ng lahat ng sakit. Inilapag niya ito sa ibabaw ng bedside table, sa tabi ng isang maikling sulat na isinulat niya kanina. Pinapalaya ko na kayo. Iyon lang ang nakasulat. Isang mensaheng may 2 kahulugan. Isang mensahe ng pagsuko sa kanilang paningin, ngunit isang deklarasyon ng kalayaan para sa kanya. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang kanyang tiyan at lumabas ng silid. Ang pasilyo ay tahimik. Sinunod niya ang mga direksyon na ibinigay ni Rico, palayo sa mga pangunahing silid, patungo sa service wing na bihirang daanan ng mga tao sa gabi. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang bawat anino ay tila isang bantay. Nang sa wakas ay marating niya ang pinto sa likod, nandoon na si Rico, naghihintay sa tabi ng isang luma, hindi kapansin-pansing kotse. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nang makita siya ni Rico, ang maikli niyang buhok, ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng isang tahimik na paghanga. Handa ka na? Tanong ni Rico. Tumango si Liana, hindi makapagsalita. Pinagbuksan siya ni Rico ng pinto at pumasok siya sa loob. Nang umandar na ang kotse, papalayo sa ospital, papalayo sa kanyang nakaraan, hindi lumingon si Liana. Hindi niya kailangang lumingon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at isang ngiti, isang maliit ngunit totoong ngiti,
ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Tayo na, anak, bulong niya. Magsisimula tayo ulit. Habang ang kotse ay nawawala sa kadiliman ng gabi, sa loob ng ospital, natuklasan ng isang nurse ang walang lamang silid. Ang alarma ay tumunog. Mabilis na pumasok si Mateo sa kwarto, ang puso niya ay kumakabog. Nakita niya ang walang lamang kama, ang buhok na nakakalat sa sahig ng banyo, at ang sulat sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Pinapalaya ko na kayo. Sa sandaling iyon, hindi kaluwagan ang naramdaman ni Mateo. Hindi tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang matinding pagkawala. Isang biglaang realisasyon na ang babaeng akala niya ay isang problema lang ay nag-iwan ng isang butas sa kanyang buhay na hindi niya alam kung paano pupunan. Tumakbo siya palabas, sumisigaw sa mga gwardiya, nagtatanong sa mga nurse. Hanapin ninyo siya. Hanapin ninyo ang asawa ko. Ngunit huli na ang lahat. Si Liana Reyes del Fuego ay naglaho na parang isang anino na tinangay ng gabi. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na tsokolate. Ito ang gumigising kay Liana tuwing umaga sa loob ng nagdaang 5 taon. Hindi na ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Soledad o ang lamig ng isang malawak at walang lamang silid. Ang kanyang mundo ngayon ay maliit, simple at puno ng init. Mama, look! Nakangiting lumingon si Liana. Puno ng harina ang mukha ng kanyang 5 taong gulang na anak, si Miguel. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa, kaparehong-kapareho ng mga mata ni. Umiling si Liana, iwinaksi ang alaala. Ang mga mata ni Miguel ay sa kanya. Ang ngiti nito ay sa kanya. Ang apelyido nito ay sa kanya. Miguel Reyes. Iyon lang ang mahalaga. Miguel, anak, mas marami pa yatang harina sa mukha mo kaysa sa minamasa natin. Natatawang sabi ni Liana, habang pinupunasan ng daliri ang ilong ng anak. I'm helping, mama, pagmamalaki nito. Naman, you're a best helper, sagot niya, at ginawaran ito ng isang halik sa pisngi na puno ng harina. Nasa isang maliit at tahimik na bayan sila sa Laguna. Ang kanilang bahay ay nasa itaas lang ng kanyang maliit na panaderya, ang T. Liana's Backshop. Ito ang mundo na binuo niya mula sa simula, sa tulong ni Rico. Ang babaeng takot at wasak na tumakas mula sa ospital ay matagal nang naglaho. Ang Liana ngayon ay isang ina, isang negosyante. Isang survivor. Ang tunog ng kampana sa pinto ng panaderya ang nagpabalik sa kanila sa kasalukuyan. Champion! Nandito na si Tito Rico, sigaw ni Miguel, at mabilis na tumakbo pababa, ang maliliit na paa ay yumayanig sa sahig na kahoy. Sumunod si Liana, napapangiti. Nakatayo sa may pinto si Rico, nakangiti habang binuhat nito si Miguel. Para sa kanilang mga kapitbahay at customer, si Rico ay ang mabait na ipinsan ni Liana na tumutulong sa kanya. Para kay Miguel, si Rico ay ang kanyang paboritong tito. Pero para kay Liana, si Rico ay higit pa roon. Siya ang kanyang bato. Ang kanyang angkla. Ang tahimik na haligi na sumuporta sa kanya sa lahat. Good morning, Liana, bati ni Rico, ang mga mata ay nakangiti. Mukhang may maliit na panadero akong susunduin para sa eskwela. Tito Rico, we made pandesal, sabi ni Miguel. Talaga? Paborito ko yan. Pinch ako mamaya, ha, sabi ni Rico at kiniliti ang bata. Pinanood ni Liana ang dalawa. Ang paraan ng pagtingin ni Rico kay Miguel ay puno ng tunay na pagmamahal. Sa loob ng 5 taon, si Rico ang tumayong ama. Siya ang nagtuturo kay Miguel magbisikleta, siya ang kasama nito sa paglalaro ng basketball, siya ang nagbabasa ng mga kwento bago matulog kapag pagod na pagod si Liana mula sa panaderya. Isang pamilya. Ito ang pamilyang hindi niya kailanman nagkaroon, ngunit binuo niya kasama ang 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Nang maihatid na ni Rico si Miguel sa eskwelahan at bumalik ito sa backshop para tumulong, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Kumusta ang benta kahapon? Tanong ni Rico habang nag-aayos ng mga tinapay sa estante. Okay naman. Ubos ang ensaymada. Iniisip ko, baka dapat magdagdag na ako ng isa pang oven, sagot ni Liana. Tumango si Rico. Magandang ideya yan. Palaki na ng palaki ang negosyo mo. Proud ako sa'yo, Liana. Napatingin sa kanya si Liana.
Ang mga salitang iyon, simple ngunit puno ng katapatan, ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Hindi ko to magagawa kung wala ka, Rico. Nandito lang ako para sumuporta, sabi ni Rico, umiiwas ng tingin na para bang nahihiya sa papuri. Kayo ni Miguel ang mahalaga. Gabi na nang matapos ang kanilang araw. Si Miguel ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid. Si Liana at Rico ay nakaupo sa maliit na balkonahe ng kanilang bahay, nagkakape, pinapanood ang mga bituin. Ito ang kanilang routine. Mga sandali ng katahimikan kung saan hindi na kailangan ng maraming salita. Salamat, Rico, basag ni Liana sa katahimikan. Para sa lahat. Tumingin sa kanya si Rico, ang mga mata ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang anuman, Liana. Basta para sa inyo. Gusto sanang sabihin ni Liana ang nararamdaman niya, ang pagmamahal na unti-unting nabuo sa kanyang puso para sa lalaking ito. Ngunit may takot pa rin. Ang mga sugat ng nakaraan, bagamat naghilom na, ay nag-iwan ng mga peklat. Upang ibahin ang usapan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa social media, isang paraan para makatakas sa bigat ng sandali. At doon niya nakita ito. Isang article mula sa isang sikat na business magazine na ibinahagi ng libu-libong tao. Ang larawan ay pamilyar, isang mas matandang Doña Soledad at isang pagod na tingnan na Mateo del Fuego. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. The Fuego Group Companies, 50 taon ng tagumpay ikipamana. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang unang talata. Sa pagdiriwang ng kanilang ika-negatibo 50 anibersaryo, magdaraos ang pamilya del Fuego ng isang marangyang pagtitipon upang gunitain ang kanilang pamana at tagumpay. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang payapang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon ay biglang nagsimulang gumuho. Ang mga anino na akala niya ay matagal na niyang iniwan ay muling gumagapang pabalik. Liana? Okay ka lang? Tanong ni Rico, napansin ang biglaang pagbabago sa kanya. Hindi siya sumagot. Isinara niya ang cellphone at pilit nang umiti. Napagod lang siguro. Pumasok na siya sa loob, iniwan si Rico na nag-aalala. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang silid, narinig niya ang isang maliit na boses. Mama! Nakatayo sa may pinto ng kanyang kwarto si Miguel, kinukusot ang kanyang mga mata. I had a bad dream. Agad na lumuhod si Liana at niyakap ang anak. Ilday, it's okay, Mama's here. Niyakap siya pabalik ni Miguel. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay ito at tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtatanong. Isang tanong na matagal na niyang kinatatakutan, isang tanong na alam niyang darating balang araw. Mama, tanong nito, ang boses ay mahina. Sa school, yung mga classmate ko, De Los Reyes, Cruz, Garcia ang apelyido ng mga papa nila. Huminga ito ng malalim bago binitawan ang mga salitang dudurog sa puso ni Liana. Mama, bakit po Reyes ang apelyido ko? Wala po ba akong papa? Ang opisina ni Mateo del Fuego ay nasa pinakamataas na palapag ng Del Fuego Tower, isang testamento ng kapangyarihan at yaman. Mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana, tanaw niya ang buong lungsod ng Makati, isang kaharian ng bakal at salamin. Siya ang prinsipe ng kahariang ito. Ngunit sa loob ng kanyang mamahaling suite at sa likod ng kanyang mga matang pagod, si Mateo ay isang bilanggo. Sir, aayusin na po ba natin ang final guest list para sa anniversary party? Tanong ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Later, Cynthia. Just leave it on invite desk, sagot ni Mateo, ang boses ay walang gana. 5 taon. 5 taon na siyang SEC ng Del Fuego Group. 5 taon ng sunod-sunod na tagumpay sa negosyo. 5 taon ng pagpapalago sa pamana ng kanyang pamilya. At 5 taon ng impyerno. Ang paglisan ni Liana ay nag-iwan ng isang butas na hindi kayang punan ng kahit anong yaman o tagumpay. Ang unang taon, sinubukan niyang magalit. Sinabi niya sa sarili na kasalanan ni Liana ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang galit ay napalitan ng isang malalim at nakakakonsuming pagsisisi. Ang imahe ni Liana na nakahiga sa paanan ng hagdanan, ang dugo sa kanyang damit, ang walang buhay nitong mga mata, ang mga iyon ay multo na dumadalaw sa kanya gabi-gabi. Ang kasinungalingan na binitawan niya, nadula si Liana, ay ang kadenang nakatali sa kanyang kaluluwa.
hindi niya pinakasalan si Sabrina. Pagkatapos mawala ni Liana, ang relasyon nila ay unti-unting nanlamig, pinalitan ng sisihan at samaan ng loob. Sa huli, si Sabrina ay nagpakasal sa isang mayamang dayuhan, iniwan si Mateo na mag-isa sa kanyang gintong haula. Binuksan ni Mateo ang isang nakatagong drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang bagay na 5 taon na niyang itinatago. Isang kupas na litrato. Ang nag-iisang larawan ni Liana na nakuha niya mula sa kanilang wedding album bago ipasunog lahat ni Doña Soledad ang mga ito. Sa larawan, si Liana ay nakangiti, ngunit nakita na niya ngayon ang hindi niya nakita noon, ang bahagyang lungkot sa mga mata nito, ang pilit na saya. Pinabayaan kita, bulong niya sa sarili. Patawarin mo ako, Liana. Nasaan ka man? Ang totoo, hindi siya tumigil sa paghahanap. Sa unang 2 taon, ginamit niya ang lahat ng yaman at koneksyon ng mga Del Fuego para hanapin siya, ngunit si Liana ay parang bulang naglaho. Nang malaman ito ni Doña Soledad, nagalit ito. Hayaan mo na ang babaeng iyon, sigaw nito sa kanya isang gabi. Wala na siyang silbi sa atin. Ang kailangan mo ay isang bagong asawa, isang bagong simula. Ngunit hindi na siya nakinig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinuway niya ang kanyang ina. Nagpatuloy siya sa paghahanap, ngunit sa pagkakataong ito, ginawa niya itong lihim. Kumuha siya ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na mapagkakatiwalaan. Sa loob ng 3 taon, walang nangyari. Bawat lead ay nauwi sa wala. Ang asawa mo, sir, sabi ng investigador sa kanya isang araw, kung ayaw niyang magpahanap, hindi talaga siya mahahanap. Ngunit hindi sumuko si Mateo. Ang paghahanap kay Liana ay naging kanyang penitensya. Ngayon, habang papalapit ang ika-negatibo 50 anibersaryo ng kumpanya, ang pressure mula sa kanyang ina ay lalong tumitindi. Kailangan mong magmukhang masaya sa party, Mateo, sabi nito sa kanya sa kanilang lingguhang hapunan. Ang mga mata ng buong business community ay nasa atin. Ipakita mong matatag ang pamilya Del Fuego. Pamilya. Isang salitang mapait sa kanyang dila. Anong pamilya? Isang ina na walang puso at isang anak na walang kaluluwa. Bumalik siya sa kasalukuyan nang muling tumunog ang intercom. Sir Mateo, nandito po si Dean de Vera. Ang private investigator ninyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Papasukin mo siya. Pumasok si Dean de Vera, isang lalaking nasa edad 50 na may seryosong mukha. Naupo ito sa tapat ng mesa ni Mateo. May balita ka ba? Tanong agad ni Mateo, hindi na makapaghintay. Naglabas ng isang brown envelope si de Vera. Sir, sa loob ng 5 taon, sinusundan natin ang bawat posibleng lead. Pero sa tingin ko, sa wakas, mayroon na tayong isang bagay na konkreto. Kinuha ni Mateo ang envelope, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. May isang source na nakapagsabi sa akin tungkol sa isang babae na nagbukas ng isang maliit na panaderya sa isang bayan sa Laguna. Ang pangalan niya raw ay Liana. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak na lalaki. Ang puso ni Mateo ay halos tumalon mula sa kanyang dibdib. Liana may anak na lalaki. Opo, sir. Mga 5 taong gulang na raw ang bata. Ayon sa source ko, kamukhang-kamukha raw ng babae ang asawa ninyo sa mga litratong ipinakita ko. Hindi makapagsalita si Mateo. 5 taon. Kung si Liana nga iyon at may anak itong 5 taong gulang ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, hindi nawala ang bata. Nagsinungaling siya. Ang realisasyon ay isang suntok na mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Nagsinungaling si Liana. At sa isang iglap, naintindihan ni Mateo kung bakit. Upang protektahan ang bata. Mula sa kanila. Mula sa kanya. Sir, may lead po tayo, pagpapatuloy ni de Vera. May nakakita sa isang babaeng kamukha niya sa probinsya ng Laguna. Puntahan mo, utos ni Mateo, ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Alamin mo kung siya nga. Kumuha ka ng litrato. Pero huwag kang magpapakita. Huwag mong hahayaang malaman niyang hinahanap siya. Naiintindihan mo? Masusunod, sir. Makalipas ang 2 araw, isang araw bago ang grand anniversary party, isang espesyal na mensahero ang nag-abot ng isang maliit na sobre kay Mateo. Walang pangalan ng nagpadala. Alam niyang galing ito kay de Vera.
Nagkulong siya sa kanyang opisina. Dahan-dahan, na parang nagbubukas ng isang bomba, pinunit niya ang sobre. Sa loob, may isang litrato lamang. Isang litratong kinunan mula sa malayo, medyo malabo, ngunit malinaw pa rin. Isang babae at isang batang lalaki na naglalakad palabas ng isang paaralan, magkahawak kamay. Ang babae walang duda. Si Liana. Mas payat, mas simple ang damit, maikli ang buhok, ngunit siya pa rin. Ang kanyang Liana. Ngunit ang kanyang mga mata ay napunta sa bata. Isang batang lalaki na may itim na buhok, mga matang singkit, at isang ngiti na pamilyar na pamilyar. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato noong siya ay bata pa. Nabitiwan ni Mateo ang litrato. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang paghinga ay mabigat. May anak siya. Isang anak na lalaki. Ang tagapagmana na pilit na ipinahanap sa kanya ng kanyang ina ay buhay. At sa loob ng 5 taon, ipinagkait ito sa kanya. Isang alon ng galit, pagsisisi, saya, at sakit ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ang alam lang niya, sa gabing iyon, kailangan niyang makita si Liana. At kailangan niyang makuha ang kanyang anak pabalik. Ang biyahe mula Laguna patungong Manila ay tahimik. Si Liana ay nakatingin sa labas ng bintana ng taxi. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan na parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Sa tabi niya, si Rico ay nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mukha ay isang maskara ng determinasyon at pag-aalala. Sa likod, mahimbing na natutulog si Miguel, pagod mula sa mahabang biyahe, ang inosenteng mukha nito ay payapa. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang lakas ni Liana. Huminto sila ilang kanto mula sa Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang party. Ito na ang huling sandali. Sigurado ka ba talaga dito, Liana? Tanong ni Rico sa huling pagkakataon, ang boses ay puno ng pag-aalala. Pwede pa tayong bumalik. Pwede nating kalimutan ang lahat ng ito. Umiling si Liana at lumingon sa natutulog niyang anak. Hindi ko pwedeng kalimutan, Rico. Dahil gabi-gabi, tatanungin niya ako kung nasaan ang papa niya. At karapatan niyang malaman na hindi siya isang pagkakamali. Karapatan niyang malaman na hindi siya basta nalang iniwan. Tumingin siya kay Rico, ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ko ito ginagawa para sa paghihiganti. Ginagawa ko ito para sa kanya. Para sa katarungan. Bumaba siya ng kotse at sumilip sa bintana sa tabi ni Miguel. Hinaplos niya ang buhok nito. Babalik si Mama, okay? Mahal na mahal kita, anak. Tumango si Rico. Maghihintay kami dito. Isang tawag mo lang, Liana. Tumango si Liana at tumalikod. Sa bawat hakbang niya palapit sa hotel, nararamdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang simple at payapang buhay sa Laguna ay unti-unting napapalitan ng bigat at pagkukunwari ng mundo ng mga Del Fuego. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa lobby ng hotel. Ang babae sa refleksyon ay halos hindi na niya makilala. Nakasuot siya ng isang simpleng dark blue na bestida, elegante ngunit hindi magarbo. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ang kanyang mukha ay may bahagyang makeup, sapat lang para itago ang pagod sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga mata iyon ang hindi nagbago. Puno pa rin ang apoy. Huminga siya ng malalim. Para kay Miguel. Naglakad siya patungo sa Grand Ballroom. Ibinigay niya ang peking imbitasyon na ginawa ni Rico, isang perpektong kopya. Ang mga gwardiya ay hindi man lang nag-alinlangan. Nang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom, ang unang bumati sa kanya ay isang alon ng ingay, ang tunog ng nag-uumpugang mga baso ng champagne, ang halakhakan ng mga mayayaman, ang mahinang tugtog ng isang orkestra. Isang dagat ng mga taong nakasuot ng kumikinang na alahas at mga peking ngiti. Naglakad siya papasok. Sa simula, walang nakapansin sa kanya. Isa lang siyang mukha sa daan-daang bisita. Ngunit dahan-dahan, na parang isang alon na nagsisimula sa pampang, ang katahimikan ay gumapang. Isang matandang babae ang unang nakakilala sa kanya, ang bibig nito ay bahagyang bumuka. Siniko nito ang kanyang katabi. Lumingon ang isa pa. At isa pa. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Sino yan? Kamukha niya di. Diyos ko, hindi ba't yan ang asawa ni Mateo Del Fuego? Ang sabi nila, nawala na siya.
Ang ingay ng ballroom ay unti-unting namatay. Ang orchestra ay nagpatuloy sa pagtugtog, ngunit wala nang nakikinig. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon sa babaeng nakatayo sa may pintuan, payapa at hindi natitinag. Sa gitna ng silid, nakita siya ni Liana. Si Doña Soledad. Ang reyna sa kanyang kastilyo. Ang baso ng alak sa kamay ng matanda ay biglang huminto sa ere. Ang perpektong ngiti nito ay bahagyang kumibot. Sa isang kisap mata, nakita ni Liana ang gulat sa mga mata nito, bago ito mabilis na natakpan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. At pagkatapos, nakita siya ni Mateo. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang ina, ngunit sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, ang buong mundo sa paligid nito ay naglaho. Nakita ni Liana ang lahat sa mukha nito, ang pagkabigla, ang hindi paniniwala, ang pagsisisi, at isang nakakatakot na kislap ng pag-asa. Para itong isang taong nakakita ng multo at ng isang anghel ng sabay. Nabitawan ni Mateo ang kanyang kinakausap. Walang salita. Nagsimula itong maglakad patungo sa kanya, na para bang may isang hindi nakikitang lubid na humihila sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay puno ng 5 taon ng paghahanap at pagsisisi. Liana D. Ang pangalan niya ay isang hininga lamang mula sa mga labi nito. Palapit na ito ng palapit. 10 hakbang. 5. 3. Biglang isang anino ang humarang sa daan ni Mateo. Si Doña Soledad. Hinawakan nito ang braso ng kanyang anak, ang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Liana, puno ng yelo at apoy. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Doña Soledad. Ang boses ay mahina ngunit sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Hindi sumagot si Liana. Umiti lang siya, isang iting walang init. Guardia, sigaw ni Doña Soledad, ang boses ay tumaas na, binalot ng otoridad at galit. Palabasin ang babaeng iyan. Hindi siya imbitado. 2 gwardiya ang mabilis na lumapit kay Liana. Ang mga bisita ay napaatras, naghihintay ng eskandalo. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng mga gwardiya, kalmado siyang umikot at naglakad patungo sa maliit na entablado kung saan nakatayo ang MC, na ngayon ay natutulala rin. Kinuha niya ang mikropono mula sa stand. Isang mahinang feedback ang umalinggaw sa buong silid na nagpatahimik sa lahat. Hinarap niya ang mga bisita. Hinarap niya ang mga Del Fuego. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit ang kanyang kamay na may hawak sa mikropono ay hindi nanginginig. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya, ang kanyang boses, na pinalakas ng sound system, ay malinaw at matatag. Bumagsak ito sa silid na parang isang bato sa isang tahimik na lawa. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magtatagal. Tumingin siya ng diretsyo kay Doña Soledad at pagkatapos ay kay Mateo. May gusto lang akong ibahagi sa inyong lahat tungkol sa pamilyang Del Fuego. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay nakabibingi. Bawat hininga, bawat bulong, bawat pag-flash ng kamera ng mga media na naroroon ay tila pinalakas ng 100 beses. Hawak ni Liana ang mikropono at sa sandaling iyon, hawak niya ang buong silid sa kanyang mga palad. 5 taon at kalahati na ang nakalipas, nagsimula siya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, walang bahid ng panginginig. Nakatayo ako sa harap ng altar, katabi ang lalaking pinangakuan ako ng isang pamilya. Isang pangarap para sa isang ulilang tulad ko. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Mateo, na nakatayo na parang isang estatwa, hindi makagalaw. Ang hindi ko alam noon, pagpapatuloy ni Liana, ay ang pangarap na iyon ay may kasamang kontrata. Isang kasunduan na nagsasabing ako ay magiging asawa niya sa loob lamang ng 2 taon. Isang kasunduan na nagsasabing ako ay binili, inupahan, para sa isang layunin lamang, ang magluwal ng isang tagapagmana. Isang kolektibong pagkabigla ang gumapang sa mga bisita. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ngunit tinanggap ko iyon, sabi ni Liana, ang boses ay bahagyang bumaba, na lalong nagpilit sa lahat na makinig. Dahil sa kabila ng kasinungalingan, minahal ko siya. At nang malaman kong nagdadalang tao ako, inakala kong iyon na ang simula ng katotohanan. Tumingin siya kay Doña Soledad, na ang mukha ay namumutla na sa ilalim ng mga ilaw, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pero ang pagbubuntis ko ay hindi isang biyaya sa paningin ng aking biyenan. Ito ay isang problema na kailangan niyang kontrolin.
Kinulong niya ako sa sarili kong pamamahay. Tinanggalan ng karapatang makipag-usap sa aking mga kaibigan. At isang gabi, sa gitna ng aming pagtatalo sa hagdanan, huminga siya ng malalim, inaalala ang sakit, ngunit hindi na para sa sarili niya. Itinulak niya ako. Isang malakas na hiyawan ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Matthew si de Fiego. Itinulak niya ako. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mateo na parang isang malakas na sampal. Biglang bumalik ang lahat. Ang sigaw ni Liana. Ang pagbagsak ng kanyang katawan. Ang dugo. Hindi siya makahinga. Ang mamahaling suit na suot niya ay biglang naging napakasikip. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga mata na nakatutok sa kanya, humuhusga, nagkokondena. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash na para bang gusto nilang kunan ang bawat anggulo ng kanyang pagkawasak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, patawarin mo ako, Liana. Patawad. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Siya ay isang duwag noon at isang duwag pa rin ngayon. Nakatayo lang siya, pinapanood ang babaeng sinaktan niya na wasakin ang mundong ipinagkait nito sa kanya. At ang aking asawa, narinig niyang sabi ni Liana, at ang kanyang mga mata ay muling napunta dito. Ang tingin ni Liana sa kanya ay hindi na puno ng pagmamahal o sakit. Ito ay puno ng awa. Ang lalaking pinangakuan ako ng proteksyon ay nakita ang lahat. Ngunit sa harap ng mga katulong, sa harap ng lahat, sinabi niyang nadulas lang ako. Tapos na. Iyon na ang hatol. Napayuko si Mateo, hindi na makayanan ang mga tingin. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay isang bundok na biglang bumagsak sa kanyang mga balikat, at sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, dinudurog siya nito. Liana Reyes. Sinungaling! Ang sigaw ay nanggaling kay Doña Soledad. Hindi na nito napigilan ang sarili. Sumugod ito patungo sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng puot, ang kanyang perpektong ayos ay nagusot na. Isa kang sinungaling na babae. Isang manggagamit. Bumalik ka para sirain ang pangalan namin. Wala kang pruweba. Hinarang siya ng mga gwardya bago pa man siya makaakyat sa entablado. Ngunit ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa buong silid. Ngumiti si Liana, isang malamig at malungkot na ngiti. Ito na ang hinihintay niya. Wala akong pruweba sa pagtulak ninyo, Doña Soledad, mahinahong sabi ni Liana sa mikropono. Wala akong pruweba sa mga kasinungalingan ninyo. Ang mayroon lang ako ay ang salita ko laban sa salita ng makapangyarihang Del Fuego. Tumingin siya sa mga bisita. Sino nga naman ang paniniwalaan ninyo? Ang isang hamak na ulila o sila? Isang sandaling katahimikan. Sinasabi niyong kasinungalingan ang lahat, tanong ni Liana, ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Doña Soledad. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong na narinig ng lahat. Paano niyo ipapaliwanag ito? Sa hudyat na iyon, isang bagay ang nangyari. Ang malalaking pinto ng Grand Ballroom na kanina inakasara ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang lahat ng mga kamera ay napunta sa direksyon na iyon. Mula sa kadiliman ng pasilyo sa labas, 2 figura ang lumitaw. Si Rico na ang mukha ay seryoso at determinado. At hawak niya sa kamay. Ang isang maliit na batang lalaki na may suot na maliit na suit. Ang mga mata ay nanlalaki sa dami ng tao at sa ningning ng mga ilaw. Si Miguel. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Naglakad sila papasok, ang bawat hakbang ay umalinggaw sa nakabibinging katahimikan. Naglakad sila patungo sa entablado. Patungo kay Liana. Si Doña Soledad ay natigilan, ang bibig ay bahagyang nakabuka, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Mateo ay napaatras ng isang hakbang, na para bang nakakita siya ng isang multo at isang milagro ng sabay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bata, ang kanyang anak, sa laman at dugo. Hinaplos ni Liana ang pisngi ni Miguel nang makalapit ito. Humarap siyang muli sa lahat, ang kanyang anak ay ligtas sa kanyang tabi. Itinutok niyang muli ang mikropono sa kanyang bibig, at binitawan ang huling bomba na tuluyang wawasak sa pundasyon ng pamilya Del Fuego. Ipinakikilala ko sa inyo Ang kanyang boses ay matatag, walang pag-aalinlangan. Ang nag-iisang tagapagmana ng mga Del Fuego. Tumingin siya kay Doña Soledad na ang mukha ngayon ay puno ng purong takot. Ang anak ko.
At sa huli, tumingin siya kay Mateo, na ang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy sa mga pisngi. Ang anak na pilit niyong pinatay. Ang huling mga salita ni Liana ay bumagsak sa ballroom na parang isang sentensya. Ang anak na pilit niyong pinatay. Ang sumunod ay kaguluhan. Ang mga reporter ay sumugod pasulong, ang kanilang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash, ang kanilang mga tanong ay isinisigaw ng sabay-sabay. Res del Fuego, totoo po ba ito? Del Fuego, ano po ang masasabi ninyo? Doña Soledad, sinadya niyo po bang saktan ang inyong manugang? Ang mga bisita ay nag-umpukan, ang kanilang mga cellphone ay nakataas, nagre-record ng pagguho ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ngunit si Liana ay hindi na nakikinig. Ang kanyang misyon ay tapos na. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang mahalaga sa kanya. Yumuko siya at niyakap si Miguel na bahagyang natatakot sa ingay. Okay lang, anak. Mama's here. Aalis na tayo. Tumingin siya kay Rico at isang tango lang ang kanilang naging usapan. Hinawakan ni Rico ang balikat ni Liana na parang isang kalasag at inalalayan silang tatlo pababa mula sa entablado, palayo sa mga nagsisigawang mga tao. Habang naglalakad sila patungo sa exit, nakita ni Liana ang huling larawan ng mga Del Fuego. Si Doña Soledad ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo, ang mukha ay blanko, ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang reyna ay nawalan ng korona. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho sa kanyang harapan. At si Mateo. Nakita niya si Mateo na sinusubukang lumapit sa kanila, ang kamay ay nakaunat. Liana anakti. Ang mga salita ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Ngunit hinarang ito ng mga tao, ng mga kamera. Nahuhuli ito sa bitag na siya mismo ang lumikha. Ang huling nakita ni Liana ay ang mukha ni Mateo na puno ng desperasyon at huling-huli ng pagsisisi, habang unti-unti silang nilalamon ng kadiliman ng pasilyo. Hindi na siya lumingon pa. Nang makasakay sila sa kotse ni Rico at habang papalayo sila sa hotel, dahan-dahang nawala ang ingay. Pinalitan ito ng tahimik na tunog ng makina ng kotse at ng mahinang paghinga ni Miguel na nakatulog na sa kanyang kandungan. Isinanda ni Liana ang kanyang ulo sa balikat ni Rico. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang pagkawala ng isang napakabigat na pasanin. Hindi ito tagumpay na may kasamang saya. Ito ay isang paglaya na may bahid ng lungkot. Isang kabanata ng kanyang buhay na sa wakas ay naisara na. Tapos na, bulong niya. Hinawakan ni Rico ang kanyang kamay. Liana. Tapos na. Kinabukasan, ang balita ay nasa lahat ng dako, sa telebisyon, sa mga dyaryo, sa internet. Ang eskandalo ng mga Del Fuego. Ngunit si Liana ay hindi nanood. Hindi na niya kailangan. Kinabukasan, sa isang mansyon sa Forbes Park, naupo si Mateo na mag-isa sa malawak at walang lamang sala. Ang katahimikan ay mas nakabibinggi kaysa sa sigawan kagabi. Umalis na ang kanyang ina, nagtago mula sa kahihiyan. Siya ay naiwang mag-isa sa mga guho ng kanilang pangalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinanood ang isang video na paulit-ulit nang nag-viral. Ang kanyang anak, si Miguel, na nakatayo sa entablado. Napaiyak siya, isang iyak na walang tunog, isang iyak ng isang taong nawala ng lahat dahil sa sarili niyang karuwagan. Isang huling-huli ng pagsisisi. Kinabukasan, daan-daang kilometro ang layo mula sa Maynila, may 3 taong nakatayo sa dalampasigan. Ang araw ay sumisikat, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Ang hangin ay sariwa at maalat. Ang tunog lamang na maririnig ay ang alon na humahalik sa buhangin at ang masayang sigaw ng isang bata. Pinanood ni Liana si Miguel habang tumatakbo ito, hinahabol ang mga alon, ang kanyang tawa ay tinatangay ng hangin. Ang batang ito, na minsan ay naging simbolo ng kanyang pagkakakulong, ngayon ay ang simbolo ng kanyang kalayaan. Lumapit si Rico sa tabi niya. Okay ka lang? Ngumiti si Liana, isang tunay, payapang ngiti. Okay na okay. Tumingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng mga bagay na hindi na kailangang bigkasin. Ang 5 taon ng paghihintay ng suporta, ng isang pag-ibig na tahimik at matyaga. Hinawakan ni Rico ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nakakapanatag. Hindi ito ang malamig na hawak ni Mateo. Ito ay ang hawak ng isang tahanan.
Napatingin si Liana sa bukang liwayway. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nakakatakot. Sila na ngayon ay bahagi ng kanyang kwento, mga peklat na nagpapatunay ng kanyang katatagan. Handa na ako, bulong niya, halos sa sarili lang. Tumingin sa kanya si Rico, nagtatanong. Ngumiti si Liana sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning kasabay ng pagsikat ng araw. Handa na akong maging masaya. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana, Mateo at Rico sa isang bukang liwayway na puno ng mga bagong pag-asa. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng masalimuot na paglalakbay na ito. Mula sa unang araw ng kasal na walang ngiti hanggang sa huling gabi ng paghukom, naramdaman namin ang inyong suporta at pakikiramay. Ang pagsulat sa kwento ni Liana ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paglalakbay sa kaibuturan ng puso ng isang babae, ang kanyang sakit, ang kanyang pagbangon, at ang kanyang hindi matatawarang lakas bilang isang ina. Nais naming ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa pag-ibig at pagtataksil, kundi tungkol din sa paghahanap ng halaga sa sarili sa gitna ng kadiliman. Sana, sa kwento ni Liana, ay may napulot tayong aral. Na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtanggap ng iba, kundi sa pagtanggap natin sa ating sarili. Na ang pinakamatinding sakit ay maaaring maging simula ng ating pinakadakilang lakas. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay dumarating hindi para iligtas tayo, kundi para samahan tayong iligtas ang ating mga sarili. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Ang inyong mga komento, ang inyong mga reaksyon, ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Ito ang inyong lingkod, laging nagpapasalamat.